Kapatid, pagod ka na ba sa kakatrabaho pero parang feeling mo kulang pa rin ang kita? Baka kasi puro kita na lang ang hinahabol mo, hindi talaga ang tinatawag nating purpose. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, ito lang yung reality. No? One thing that I've learned in life is this: the more you pursue money, the more money will run away from you. Habol mo lang talaga ay pera, mailap po ang pera. Sino sa inyo nag-agree? Type agree sa comment section. Alam mo, nung nagbebenta talaga ako, ang mindset ko lang talaga ay kumita. Pero yun nga, talagang konti kita dito, konti kita dito para grupo, laki kita. Pero alam mo, tunay niya, konti lugi, grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. Kaya nga, one thing that I've learned in life, that I learned from my coach and mentor, na sinabi niya, Chinky, stop pursuing money and success. Start pursuing your purpose in life. Because if you follow your purpose, if you know your purpose, identify your purpose, and you maximize your purpose, success and money will follow. Kaya nga, I just want to enlighten you para sa mga kaipunaryo po natin. Working for money is just survival. But living with purpose gives you freedom. Kapag pera lang habol mo, laging kulang. Diba? Pero kapag purpose talaga ang gusto mo sa buhay, diba? Nagkakaroon ka ng direction. Pero number 2, money follows purpose. Ang taong marunong magbigay ng solusyon, diba, sa mga problema ng ibang tao, ay yun nga, hindi naubusan ng kita. Kaya nga, ang challenge ko sa iyo, Chona Esperanza, at saka si I am a child of God. Oh, ano ang purpose mo? And then number 3, pag na-find mo na yung purpose mo, identify already your career and profession. Diba? Ano ibig sabihin ng career and profession? Based on your purpose, anong pwede mong gawin, di ba? Ano yung mission mo? Pagkatapos, anong magiging profession and career mo? Alam mo, hindi ka lang empleyado, hindi ka lang OFW. Always remember, you are a solution giver. You are a problem solver. Parang karpintero yan eh. May 3 karpintero na tinanong, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam, nagkatrabaho para kumita ng pera? Para may pambayad ako sa utang ko. Kaya ito, pangalawa, tinanong, anong ginagawa mo? Ay, nagbibuild ako ng church. Hindi mo ba nakikita? Yung pangatlo, anong ginagawa mo? Ay, nagbibuild ako ng church para may masambahan ng tao dahil alam ko na mahalaga talaga ang relasyon ng tao sa Diyos. O, di ba? So, yung una, kita. Yung pangalawa, yung church ang binibuild. Yung pangatlo, di ba? May purpose. Kaya nga, I want to ask you right now, based on your career, kung ikaw ay isang nurse, ba't ka ba nag-nurse? Ay, para kumita ng dollar o ng pounds. Or ikaw ay nag-nurse para ikaw ay makabuild ng sarili mong pangarap. Or ikaw ay isang nurse kasi gusto mong makatulong sa mga elderly, sa mga may sakit. And in the process of fulfilling your purpose and calling in life, kumikita ka. Ay, nako. Alam mo, iyan ang kagandahan na dati ang habol ko pera. Tapos, pangalawa, kumita. Pero ngayon, ang habol ko na talaga is purpose. Why am I doing this channel? Why am I recording this for free? Because I want to inspire OFWs. I want to inspire entrepreneurs. I want to inspire Filipinos to become financially free. Because that's my calling and purpose in life. And if you start doing that, alam mo, pinaka-best part niyan, may bonus. You will live intentionally. Yung parang, hindi ka lang buhay, pero meron ka talagang buhay. You're not just alive, but you have a life. Di ba? You wake up every single day na super excited ka. Di ba? May purpose ka na alam mo talaga kung bakit ka nilikha ni Lord sa mundong ibabaw na ito. Ang sarap mabuhay. Ay, naku mga kapatid. My challenge to is this: stop working for money. Di ba? Stop working just to build your dreams. Start to live intentionally. Diba? Fulfilling your calling and purpose in life, then money becomes a byproduct of your purpose in life. Kung nagustuhan nyo itong episode natin na ito, grabe, diba? Pakitype lang gusto. Ang tunay na yaman ay hindi lang sa bank account, na sa buhay ng layunin, halaga at direksyon at kahulugan mo sa buhay. Diba? Kaya nga, comment purpose kung gusto mo talagang magkaroon ng purpose sa buhay. Maraming salamat. Sana naman na-challenge kayo, na-motivate kayo at na-inspire kayo today. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.